Magandang araw po sa ating lahat. Muli ko kayong inaanyayahan para pagpatuloy natin yung ating talakayan sa paksa na ito, no? Logic, Theories, and Techniques. So last meeting, doon sa una kong video dito, ay natapos na natin yung iba't ibang definitions of logic given by different philosophers or logicians, no? Doon sa introduction, letter A. Ngayon naman, pasok na tayo sa introduction pa rin, Roman numeral number 1, pero letter B, may kinalaman sa origin and development of logic. Hindi ko tatalakayin in detail yung historical development ng logic kasi mahaba yun, no? Kung tutusin pang isang semestre yun, baka kulang pa para talakayin yung development noong mga principles and techniques ng logic. Mula dun sa panahon ni Aristotle hanggang sa panahon ng mga modern logicians ng panahon natin, no? Kasi may mga naglo-logic pa rin sa Europe, no? Mga talagang nagpapakadalubasa dito. So hindi ko tatalakayin yun, no? Kundi ang di-discuss ko lang yung background nung logic na pag-aaralan natin na nandun sa course outline. So in brief lang, yung origin and development. Okay, so yung pagkakaroon ng dalawang tradisyon sa logic, no? Yung mula doon sa traditional logic, no, na gumagamit ng mga actual na sentential expressions, tapos pagpasok ng modern logic or tinatawag na symbolic logic o pwede rin tawaging mathematical logic, na ang involved doon sa argument na ginagamit nila ay hindi yung mga naka-sentential expression, kundi yung mga naka-symbolic form. Okay? So now, nagsimula again yung tinatawag nating logic gaya nung nabanggit ko na sa inyo sa definitions, no? Binigay natin yung definition na binigay ni Aristotle about logic, no? Ano ba yung logic, para saan, pati yung intellectual background, yung philosophical background, what motivated Aristotle to arrive at the invention of logic. Na-touch na natin yun doon sa definition pa lang yan, no? Ngayon naman, pag-usapan natin, saan ba natin makikita yung logic ni Aristotle? So makikita natin ito doon sa prior analytics. Actually, meron siya mga iba't ibang books, no? 6 actually yun eh, yung na may kinalaman sa logic, no? Meron siyang categories, meron siyang the interpretation, merong prior analytics, posterior analytics, tapos yung meron pa dalawa, no? Saka ako lang magitin yun. Okay, yung 5 yun, may kinalaman lahat yun sa mga writings lahat yun tungkol sa logic ni Aristotle. Pero yun ay na-compile as one book dun sa tinatawag na organo nung panahon na ng mga 50 BC o first century BC. No? At ang instrumental for this ay walang iba kundi, syempre, yung mga sumunod na logician following the path of Aristotle. Pero itong mga books nito, ay panahon pa ni Aristotle ng mga tinatayang mga nasa 300 BC, no? Ganun katanda na yung logic nito. Tanda pa siya kay Kristo ng more than 300 years, no? Okay, so now, doon sa prior, yung Aristotelian logic, okay, na sinasabi natin sa kanya ng origin, bagamat hindi natin sinasabi na nauna yung sa lahat-lahat, unang-una yung Aristotelian logic. Meron ng logic bago pa kay Aristotle at ito yung niyaya logic ng India na tinatayang mga approximately nasa 6th century BC yung invention niya. Pero huminto ito, natigil ito, hindi ito nag-develop. Kaya ang mas kikilalanin natin o mas kinikilala natin o yung kapag tinrace natin yung ancestors ng logic is offered to us sa mga universities and colleges natin yun, at even yung logic na ginagamit ng computer programmer, at saka yung logic na ginagamit ng mga philosophy majors, at yung logic na makikita natin na tinatalakay din doon sa discrete math, no? Ay traceable yung kanyang origin from Aristotle's logic na tinatawag pang traditional logic. Now, so yung logic of Aristotle ay tinatawag itong logic of concepts or terms. Bakit? Kasi yung relation ng concepts o ng terms yung ina-analyze dun sa Aristotelian logic. Okay, tapos pagdating ng Stoics, siguro mga 50 years lang yung lumipas, nagkaroon ng mga tinatawag ng mga Stoic philosophers.
pinakilala naman nila yung logic of propositions or logic of statements. Ibig sabihin ng logic of propositions or statements, yung relation ng propositions or statements, yung kanilang ina-analyze at yung involved dun sa kanilang logic. Okay, pag-usapan muna natin si Aristotle. No? Okay, so makikita natin itong actually ang tawag doon sa structure and nature of Aristotelian logic ay tinatawag na syllogism. At yung syllogism ni Aristotle, of course, meron itong doctrine o meron itong tinatawag na mga principles. Okay? At yung principles na yun, ito yung nag-govern paano matetest ang argument kung valid or invalid. Okay, now, makikita natin yung syllogistic doctrines ni Aristotle doon sa kanyang writings na prior analytics. Na dito, makikita natin, nakalagay dito yung general principles tungkol sa relation ng mga classes. Kasi yung terms kasi, concepts, classes yan para sa kanya. Kinukonsider yan ni Aristotle bilang classes. Diba, halimbawa, pag sinabi natin, all B is A. O sabihin na natin, all Greeks are wise. Diba, yung Greek at saka yung wise, mga classes kasi yan eh. So yung mga terms para kay Aristotle na involved doon sa kanyang mga statements, no, na nakapaloob din sa kanyang argument, no, nature ng argument o yung tinatawag ng syllogism. Yung mga terms doon ay tinatawag na concepts or classes. Now, yung relation ng mga terms na yun or classes, tinatawag ni Aristotle na inclusion in a whole. Kasi, di ba, inclusion yan eh. Di ba, pag sinabi mo, all Greeks are wise, di ba? Ibig sabihin nun ay yung Griego ay nakapaloob siya dun sa, yung class ng Griego ay nakapaloob siya dun sa class ng wise. Di ba? Di ba, sabihin natin, all Filipinos are hospitable. Yung Filipinos, at saka yung term na hospitable, bilang mga terms doon sa isang statement, no, ay kinukonsibito ni Aristotle, no, bilang mga classes. Okay, classes na nakapaloob doon sa whole. Diba? Pag sinabi natin all Filipinos are hospitable, ibig sabihin, yung classes ng Filipino, no, na kabilang doon sa subject term, no, yung subject term na Pilipino, yung classes na yun ay kabilang siya doon sa included siya, okay, included siya doon sa class nung wise, nung hospitable, di ba, doon sa all Filipinos are hospitable. So gano'n, no, so yung general principles doon sa kanyang syllogism, ito syllogism, no, yung structure ng kanyang argument, okay, ay tumatalakay ito dun sa relation of terms or concepts or classes na ang tawag ni Aristotle ay inclusion in a whole. Or tinatawag niya rin yung general principles na bukod sa relation of classes, tinatawag niya rin itong relation of universals. Okay? Na meron siya proper name na ang tawag niya ay belonging or being predicated. Okay, nakakasunod po ba? Okay, now, tuloy natin ha. Anong example ng argument na yun na kung saan ay nakapaloob dito yung pag-a-analyze, no, doon sa relation ng classes or relation of terms or concepts. Ito, diba? Yung all B is C, but all A is B, therefore all A is C. Ito ang tawag dito, class. Ito yung pattern, ha? Ito yung pattern. Okay? Or yung structure ng Aristotelian logic, no? O yung tinatawag niyang syllogism. Okay? Yan yung structure. Na, sabi niya, ito ay nagagaranti, itong structure nito, itong pattern nito, napaka-importante nito. Bakit? Kasi, para sa kanya, ito yung nagagaranti ng validity ng tinatawag nating argument. Okay, at yung argument, kahit na anong paksa pa, anong mga subject matter ang paglapatan natin ng ganitong pattern, okay, sabi niya ay ito yung nagseset ng example na kung itong structure nito ay valid, at dahil itong structure nito ay valid, lahat ng mga arguments na may ganitong structure ay valid. Halimbawa, sabihin natin yung B, gamitin natin sa B ay yung term na Greeks, tapos yung C ay sabihin natin ay wise. Tapos yung A, ano yung A? Sabihin natin Athenians. So ganito lalabas yung argument, no? Pag nilamanan natin yan, no?
na sumusunod doon sa ganitong pattern. All Greeks are wise, but all Athenians are Greeks. Therefore, all Athenians are wise. So, sinasabi ni Aristotle, yung ganitong pattern ay naggagarantee ito ng validity ng argument na kahit na anong subject matter involved o yung paglapatan ng ganitong pattern, valid yan. Kanya, example pa natin ha. Halimbawa sabihin natin, B stands for Filipinos. Tapos sabihin na natin yung C, Asians. Tapos yung A, sabihin na lang natin Ilocanos. So, paano magiging takbo ngayon ng argument? So, ganito, no? All Filipinos are Asians, but all Ilocanos are Filipinos. It follows that all Ilocanos are Asians. So, valid yun. Okay, paano na nasabing valid yun? No? Na itong ganitong pattern ay valid. Kasi nga, dun sa tinatawag na relation of classes, yung inclusion in a whole, ganito lang yung sinasabi niyan, di ba? Pag sinabi natin all B is C, di ba? Parang ganito yan, all B is C. Paano natin i-drawing yan? Di ba ganito? Okay, gamitin muna natin to Iba yung story sa kay Aristotle tayo. Gamitin muna natin to notebook kay Aristotle. Di ba? Parang ito yung B, no? Tapos ito yung C. Di ba? Okay. Okay, sabihin natin, kung all B is C, anong ibig sabihin nun? Ano ba, ito yung B, lahat ng B ay kapaloob sa C. Diba, ganyan Diba? Ito si C. Anong ibig sabihin ng all B is C? Ayun, lahat ng B ay kabilang kay C. Pero hindi nangangulugan ito na lahat ng C ay B. Diba? Ibig sabihin, merong C na hindi kabilang kay B. Tapos pag sinabi natin all A is B, so ito yon mas maliit. Lakihan na natin. Okay. B, ito yung B, no? Ito yung B, tapos ito yung C, okay, tapos ito yung A. Diba? So, ano yung sinasabi ng first statement or proposition? All B is C, ito yun. Lahat ng B ay kabilang kay C. Tapos, kung yung A ay, lahat ng A kay kabilang kay B, ito siya. Kaya it follows that yung lahat ng B, lahat ng A, kabilang kay C. Diba? Parang, ito yung kanina natin na all Filipinos are Asians, but all Ilocanos are Filipinos. It follows that all Ilocanos are Asians. Kaya valid yan. Kasi kapag tinignan natin sa realidad, valid yan. So itong ganitong pattern, sabi ni Aristotle, lahat ng arguments na may ganyang klase ng pattern of whatever subject matter it can be applied, valid yan. At dyan yung sinasabi niyang napaka-importante para ipaliwanag yung siyensya. Na i-explain naman ni Aristotle doon sa kanyang tinatawag na isa pang writings na posterior analytics. Okay, so malinaw. So now, anong tawag dito sa logic nito? Tinatawag nito, nakikita ito ng mga later logicians na na pwede siyang tawagin na logic of terms or logic of concepts. Okay? Kasi yung relation of concepts or terms, ang most basic unit of analysis yung Aristotelian logic. Diba? Okay, so logic of terms. Okay? Bakit? Because the most basic unit of analysis in the Aristotelian structure of logic lies on the terms, the relation of terms with the other term, yung tinatawag na, again, inclusion in a rule or belonging or being predicated. What? Now, hindi ibig sabihin nito na walang analysis si Aristotle sa relation of statements or propositions. Meron, kaya ang most basic, yung terms. Kaya tinawag siyang relation of terms or logic of terms. Kasi yung relation of terms or concepts, yung more basic units sa analysis ng argument. Now, punta tayo dito. Nakita na mga Stoics may kulang dito. Ano yung kulang? Okay? Hindi na-touch ni Aristotle yung logic na kagaya ng ganitong structure. Ano yun? Yung if-then, di ba? Yung if-then, walang if-then dito eh. Walang either or dito. Walang both, di ba? O, kasi puro simple statement ito. Now, nakita ng mga Stoics, mayroon pang logic na
ang involved sa isang syllogism o sa argument ay puro statements, simple statements within dun sa compound na nagpo-form ng compound statement. Na hindi kinakailangang i-analyze yung terms. Okay? Kaya tatawagin niya yung Stoic logic, no? After Aristotle, na is relation of propositions or logic of proposition. Bakit? Because wala silang analysis doon sa terms, na kagaya ng kay Aristotle. Okay, ang meron sila yung analysis doon sa saan? Sa mga statements or propositions. Remember class, pag sinabing propositions, statements yan. Okay? Sentence yan. Pero mamaya ko tatalakayin o sa mga susunod ko tatalakayin yung pagkakaiba ng proposition sa sentences. Okay? Basta pag sinabing propositions, ito yung term na ginagamit ng mga logicians para doon sa statement. Okay? Okay. Now, anong example ng patterns of arguments na pinakilala naman ng mga Stoics sa atin na hindi naging concern nung Aristotelian logic? Ito, ang example niya yung if P then Q. Okay? Okay, ano yung P? Ano yung Q? Ibig sabihin nito, statements to propositions yan. Unlike dito, yung mga letters dito ni Aristotle, ito doon, yung B, yung C, yung A, ano to? Terms lang yan, terms. Diba? All Filipinos are hospitable. Kanina, sabi natin. All Filipinos are Asians, but all Ilocanos are Filipinos. Diba? So, yung A, B, C dito are terms. Pero dito, yung PQ, statements to. Hindi to terms lamang. Okay? So, ano mo, sabihin natin, if P then Q, ano mo sabihin natin? If it is raining, then the ground will be wet. So, P stands for the statement or proposition, it is raining. Tapos Q, the ground will be wet. So, kaya ano yung structure ng argument na ito? Ganito. If it is raining, then the ground will be wet, but it is raining. So, it follows that the ground is wet. Now, yung ganitong structure ng argument na kung saan ang relation ay propositions, hindi terms, kagaya nung kay Aristotle, hindi yung inclusion in a whole, kundi yung relation ng proposition with other proposition. Sa mga Stoics yan. No? At ito, papangalanan to later, ito. Papangalanan to later ng mga modern logicians na modus ponens. Okay? Modus ponens. So, anong structure ng modus ponens? Ganito, merong conditional statement. At yung conditional statement or proposition, compound yan. Bakit compound? Kasi isang proposition buo, compound, meron siyang simple propositions sa loob ng compound statement. Diba? If it is raining, then the ground will be wet. Diba? Dalawang simple statement yung nakapaloob sa kanya. Diba? Kaya compound siya. At yung relation ng mga propositions na yan, yun yung concern ng Stoic logic. Kaya tinawag siyang relation of proposition or logic of propositions. What? Okay. Now, anong tawag dun sa if statement or if proposition? Ang tawag dito, class, tinatawag siyang antecedent. Okay? Tapos yung then statement, then tinatawag na consequent. Okay? Now, itong pattern na ito, sinasabi ng mga logician, ng mga Stoics, valid to. At lahat ng arguments na may ganitong pattern din, valid. Ano po sabihin natin? If Peter is a Christian, then Jesus is their teacher. But Peter is a Christian. Therefore, Jesus is their teacher. Kata niya? Okay? So, yun ay compliant to the modus ponens structure ng argument na pinakilala ng Stoics, na kung saan ay ang involved na compound statement ay conditional. Ayan, di ba conditional ang tawag sa if then? Conditional. Okay, isa pa pinakilala nila, yung disjunctive na tinatawag, disjunctive syllogism. Okay, or argument. Yung either or. Okay, again, yung PQ, ano yan, mga statements ulit yan, no? Propositions. O, di ba, sabihin na lang natin, P stands for, sabihin na natin dito, stands for, sabihin natin, Peter is singing. Tapos yung Q, Peter is dancing. Okay? So, PQ ginamit natin kasi PQ ginamit lang natin dito, kumbaga sa mathematics XY.
So, paano natin babasahin ito? Either Peter is singing or he is dancing. Tapos second proposition, sabi niya, but Peter is not singing. Di ba? P is singing eh. Peter is singing. But Peter is not singing. Therefore, Peter is dancing. Okay niya? So, ang tawag dito ay disjunctive naman ang tawag dyan ng mga modern logicians. No? Disjunctive syllogism. Bakit disjunctive? Kasi ang involved na compound statement ay either or. At yung either or, tinatawag na disjunction yan sa logic. Disjunction. Sa logic yan ha, sa logic. Okay? Sa English, ang tawag sa lahat ng yan, conjunctive lahat yan eh. Pagkakalam ko conjunctive. Pero sa logic, ito ay conditional statement, yung argument, ang tawag modus ponens. Tapos dito, yung compound statement na either or, tinatawag na disjunctive proposition or disjunctive statement. At yung kabuuan ng argument na ito ay tinatawag na disjunctive syllogism. Okay? Syllogism or argument. Okay? Tapos pangatlo, meron pa silang isang structure ng argument. Ano yun? Yung conjunction or conjunctive. Ito naman yun, yung structure ng conjunctive. Yung merong statement na isa, both, therefore, blah, blah, blah. Okay? So, lagyan natin ito ng laman. Again, yung P at saka Q statements yan. Halimbawa, sabihin lang natin, P stands for Peter is a Christian muna, no? Tapos, Q stands for Peter is industrious. So, ano basa dito? Both, Peter is both a Christian and an industrious man. So, it follows that, therefore lalabas, no? From the proposition, Peter is both a Christian and an industrious man, therefore, he is a Christian. Pwede rin Q, no? Therefore, Q. Diba? Kasi nga, sabi natin, diba? Both Peter is a Christian, Peter is both a Christian and industrious, pwede rin, therefore, Peter is industrious. Kasi nga sabi, both nga eh. Christian siya, industrious pa siya, kaya, it follows that Christian siya. It follows that industrious siya. Kasi nga, both siya ay Christian and industrious. Ang tawag dito ay conjunctive syllogism. Yung kabuuan ng argument, ang tawag dyan, conjunctive syllogism. Okay? Burin ko nga para lakihan ito para hindi masyado makita eh. Okay. So, ganito yung structure ng conjunctive. Okay? So, okay, both P and Q. Therefore, P. Pwede rin, therefore, Q. Diba? Pwede rin, diba? Sabihin niya, okay, kung lalaman na natin again yung PQ, puro propositions yan. Diba? Sabihin nga natin, okay, gawin natin ganito naman. Sabihin na natin, ano bang ibang pangalan? Gawin natin, Paeng is both a Filipino and okay, Paeng is a Filipino. Tapos yung Q, sabihin na natin, Q is Paeng is wag na lang Paeng. Paeng is a Filipino, tapos Q, si Queenie is a Filipino. Ganun din, no? Paeng is a Filipino, Queenie is a Filipino. So, anong basa dyan sa statement yan? Both Paeng and Queenie are Filipinos. Therefore, Paeng is a Filipino. Pwede rin sabihin natin, from both Paeng and Queenie are Filipinos, therefore, Queenie is a Filipino. So, ganun yung structure ng conjunctive syllogism na isa sa mga pattern of argument ng Stoic logic. Okay? And again, relation of propositions. Because the most basic unit of analysis lies on the propositions. Okay? So now, ang tawag ngayon dito sa dalawang logic na ito, yung kay Aristotle na tinatawag na logic of terms. Bakit logic of terms? Kasi ang most basic unit of analysis ay terms or concepts, at ito naman most basic unit of analysis ay propositions. Okay? Ito ngayon yung magsisilbing two traditions in logic. Ano yung two traditions ng logic? Yung logic na ang most basic unit of analysis ay terms, at ito yung logic ni Aristotle. At yung pangalawang tradition, yung logic of propositions na pinakilala ng Stoics. Tapos, ang tawag sa dalawang yan ay traditional logic. Bakit traditional? Ibig sabihin naman ng traditional logic is, okay,
Bakit siya traditional? Kasi sinauna. Sinaunang logic. Okay? Ito yung ancient logic sa panahon ng ancient Greeks. At kaya siya tinawag na traditional, ang nature ng kanyang argument ay puro nakasentence yung bawat propositions, di ba? Puro nakasentential. Kanya? All Filipinos are Asians, but all Ilocanos are Filipinos. Di ba? Puro nakasentence. Ngayon, kapag ginamitan na natin yan ng symbolic expressions, ginamitan natin ng mga symbols, doon na siya matatawag na modern logic or mathematical logic o pwede rin tawagin symbolic logic. Bakit? Kasi kung yung terms sa Aristotelian logic at yung kabuuan ng statements ay gagamitan na siya ng symbols, hindi na actual sentence ang involved doon sa argument na kinakalculate kung valid or invalid, tatawagin na siyang modern logic or symbol. Yan ang gagawin naman ng modern logician. Okay, doon tayo pasok sa development. So, from traditional to symbolic. Now, paano ba yung pag-symbolize ng mga modern logicians doon sa Aristotelian logic muna tayo? Okay, sulat ko na lang ito mamaya. Okay. So, kay Aristotle, limbo sabihin natin, all, sabihin na lang natin, laman na natin, limbo sabihin natin, all, again, Filipinos are Asians. Okay? But all Tagalogs are Filipinos. Therefore, Therefore, all Tagalogs are, Asians. Okay, so, ang gagawin dyan sa modern logic, ng mga modern logicians, dahil kay Aristotle ay tinatawag na logic of terms, bawat term mayroong symbolization. Pati yung quantity niya, yung quantifier na all. Okay? At paano ito si-symbolize? Gamit yung Russellian logic. Okay? Russellian, kay Bertrand Russell. Okay? So, mga year 1910 na yan, Okay. 1900s AD. Okay, so bigay ko muna sa inyo symbolic expressions pero kung paano ginagawa to, yun naman tatalakayin ko yung pagdating natin sa course outline, Binibigay ko lang sa inyo rito yung structure o yung paano nag-develop. Okay? Mula dun sa origin na traditional logic, dahil gumagamit ng sentential expressions, papunta sa development, okay, na gumagamit na siya ng symbols. Okay. Alam mo, yung all Filipinos are Asians, ganito yung isi-symbolize ng mga modern logicians using the Russellian logic. Okay. Kung sinasabing all Filipinos are Asians, pinaparaphrase nila yan para madaling i-symbolize. So to say that all Filipinos are Asian is to say that given anything, if that thing is a Filipino, then that thing is Asian. Ganon. So kaya ang symbolic expression nitong first proposition na yun, given anything, gamitin natin yung anything bilang X. So yung X ay symbol para sa universal proposition, yung lower case niya, place marker. Given any X, if X is a Filipino, then X is Asian. So ganyan yan. Now, kung paano ginagawa yan, darating tayo dyan. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano mula sa origin ng logic nag-develop siya. Diba? Mula dun sa propositions, propositional or sentential, ganito na siya, naging symbolic or mathematical. Okay, tapos yung all Tagalogs are Filipinos, ganito yan. Given any X or anything, if that thing is a Tagalog, then that thing is a Filipino. So ganito naman siya. Magiging given any X, if X is Tagalog, then X is a Filipino. Okay? So, ganyan siya. Kanya, tapos yung all Tagalogs are Asian, given any X, if X is a Tagalog, then X is Asian. Kanya? So, kaya, sa modern logic, sa halip na itong structure nito na naka-sentence, ito, na naka-sentential, ang itetest kung valid or invalid, ang gagawin ng modern logic, ng symbolic logic, sa halip na ito yung confrontay nila, ito ng mga symbolic expression, ito na. Okay na? Hindi na yan. Ang tawag na dyan, symbolic logic. Malinaw? Okay. Tuturo ko sa inyo pagdating ng panahon, pagdating natin sa mga susunod natin. Nasa introduction pa lang naman tayo yung development. Napakita ko lang sa inyo yung development. Okay, tapos yung sa Stoic logic, punta tayo sa Stoic logic, Ano ulit yung sa Stoic?
Okay, si Stoic yung if, ano ba sabihin natin? If, okay, if it is raining, then the ground will be wet, will become wet. But it is raining. So, it follows that, the ground will be wet, di ba? Will become wet. Yan lang, Okay, so sa Stoic logic, then ano ulit ang Stoic logic? Logic of propositions. Ang isi-symbolize niya hindi na yung term kagaya kay Aristotle para makapagbuo rin ng symbolization ng kabuuan ng statement. Ganun kay Aristotle, di ba? Terms. Bawat terms at saka quantifier may symbolic expression. Dito hindi. Buong statement. Diba? It is raining. Gamitin na lang natin dyan R. Ano yung R? It is raining. Tapos yung the ground will be wet, gawin lang natin G. Okay, para i-symbolize yung compound statement na if it rains, then the ground is wet, ganyan siya. R, then G. Okay, kung paano ginagawa yan, tuturo ko sa inyo pagdating ng natin dyan. Okay, so again, pinapakita ko lang sa inyo yung develop, yung origin to development. Okay, tapos it is raining, therefore the ground will be wet. So ganito na ngayon yung symbolic expression niya. Again, sa traditional logic, mula sa Stoics, ito yung tinetest kung valid or invalid. Ito, yung naka-actual sentential. Pero pagdating ng symbolic, hindi na yan. Kundi yung symbolic expression na niya na, if it is raining, then the ground will be wet, but it is raining, then the ground will be wet. Ito na ngayon yung kinukumpronta ng symbolic logic o modern logic. Okay? Ng mga modern logicians. Diba? So, ito yung traditional, ito yung modern. Traditional kasi naka-sentence, sentential expression. Modern kasi naka-symbolic expression. Nakuha niyo po? Okay, so, I hope malinaw. Tuturo ko naman sa inyo pagdating natin dyan. Okay? Tapos yung disjunctive. Ganito naman yung disjunctive, no? Okay. So, gamitin ko na lang yung letter sa bawat, okay. Halimbawa, either P or Q. Diba? Okay, halimbawa, either Peter is a Christian or he's, halimbawa, either Peter is singing or he is dancing. But he is not singing. Therefore, okay, Q. Diba? So, ganito yan. Pag sinimbolize yan, ganito na lalabas dyan. P or Q, but not P, therefore Q. So, ganyan na. So, sa sentential, may actual na sentence. Ito, halimbawa, naka-actual sentence, no? Ito yung tinetest sa traditional, yung naka-sentential. Tapos, itong naka-symbolic na siya, ito na yung modern. Okay? Ganun din yung conjunctive. Meron din siyang symbolic expression sa conjunctive. Saka ako nang tuturo. Okay? So, yan yung tinatawag natin yung origin and development of logic. Okay? From Aristotle to the modern logicians. Okay? So, again, ano yung two traditions of logic? Two traditions. Okay? Aristotelian and Stoic. O yung logic of terms and logic of propositions. Yun yung two traditions. Yung analysis of terms or concepts, yung inclusion in a whole, at saka yung analysis of propositions. Okay? Pero itong dalawang to tinatawag na traditional. Kung ang arguments ay lahat naka-sentence. Okay? Naka-actual sentence. Pero kapag naka-symbolic expression na yung argument na kinukumpronta ng logician, ang tawag na doon ay, kapag naka-symbolize na, ang tawag na doon ay mathematical logic or symbolic logic or modern logic. Again, thank you. Sana may natutunan kayo sa akin sa araw na ito. So, next meeting, tatalakayin natin yung Roman numeral number 2 na tayo. Okay? So, yung mga concepts, distinction ng concepts. Thank you. Maraming salamat po.